Magba-blind item tayo ngayon. Kaya, sino itong leading man na di umano'y mahilig sa mga beauty queens? Kaya naman, apat ang iba-blind item natin ngayon. Kaya, mahuhulaan mo ba kung sino sila? Let us now start. Blind item number 1. Bale, ito ay isang leading man na sigurado ako napapanood nyo siya sa mga teleserye, lalong-lalo na sa gabi. So, yun yung isang clue. Tapos, parang may dalawang sikat na teleserye na ginampanan na niya. Tapos, yung latest na teleserye is, I think patapos na or tapos na yung teleserye na ito and may mga kasama siyang mga former beauty queens. Kaya, sino kaya itong leading man na ito? Ang isa pa, meron siyang current partner. Tapos, meron silang blessing na isa. So, may anak sila na isa. So, ito yung isa pang clue about sa leading man na ito. Ang pinaka nakakaloka dito is that nagbigay ng revelasyon ang current partner ni leading man. So, nag-upload siya ng mga screenshots tapos yung caption is reasons for breakup. So, I'm not sure kung apektado ito sa kanilang current na pagsasama, pero one thing is for sure, gusto niyang ilahad kung ano man yung parang naipon sa kanya na kailangan talaga niyang i-release. So, ayun na nga, sumabog sa social media, nasa mga pages, pageant pages, mga Marites pages or Marites groups, yung mga convo. Tapos, may kita mo sa Blue app, sa X app, ayan, kung ano-anong app na. And I am very sure nabasa nyo na ang mga ito. Magdi-disclaimer lang muna tayo ha, na hindi ko pwedeng i-reveal, of course, kasi blind item ito. Kasi mahirap na, baka ibubulsay ako ng mga fans, ng mga ka-workers, pamilya, relatives. Mahirap na kapag binubulsay ang isang masikip, di ba? Before we continue, follow nyo ako sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po guys, para mas masaya, okay? So thank you so much for following. Blind item number 2. Hindi mo inaasahan or aasahan na isa siya sa mga involved. Kasi nga, di ba, magkasama sila ng leading man sa isang soap opera na currently may mga projects siya, itong blind item number 2. Tapos, ang isa pang clue sa kanya ay sumali siya sa mga national pageants. Tapos, dito sa pagsali niya, meron siyang mga awards. Tapos, nakapag-place din siya, kaya masayang-masaya ang mga fans para sa kanya, either pageant fan or non-pageant fans na matagal nang nagpa-follow sa blind item number 2 na ito. So, she is obviously a pageant na queen. Tapos, ang isa pang clue sa kanya is that napakalawak ng kanyang fan base, as in, isa siya sa mga tinitingala na bilang isang artista tsaka bilang isang social media na sobrang dami talaga, mapa anong platform ang lakas talaga ng following niya. So, yun ang blind item number 2, kaya hulaan nyo kung sino to. Blind item number 3. Isa din po siyang alleged na involved na beauty queen. Pero sumabak siya nung medyo matagal na sumali siya sa isang national pageant. And ang maganda dito is that nirepresent niya ang Pilipinas sa isang international na patimpalak. Tapos, ang isa pa dito na interesting is naging artista din siya after ng kanyang pageant stint, no? So, nagkaroon siya ng mga iba't ibang mga projects. So, very visible siya sa mga soap opera and naging leading girl din siya sa isang soap opera after ng kanyang pageant stint. And nagkaroon din siya ng mga relationship sa mga ibang artist. Ayun. Tapos, ano pa ba ang isa? So, currently, in a relationship din ang former beauty queen turned actress na ito. Kaya, hulaan nyo kung sino itong blind item number 3. Blind item number 4. So, hulaan nyo kung sino to. Bali, ang clue na ibibigay ko sa inyo is that sumali din siya sa isang national pageant. And dito sa national pageant na ito, recently lang siya sumali, no? And then, ang nirepresent niya ay isa sa mga densely populated cities here in the Philippines. Ayan.
Tapos, I'm not sure kung sasali pa siya ulit. Pero tignan na lang natin yung magiging announcement niya. So, yes, recently, kaya yung katawan niya in shape and ready pa rin para sumabak sa mga kung anong pageant pwede para at least madagdagan pa yung kanyang experience, tapos yung exposure, and then madadagdagan din yung mga opportunities niya for other endeavors such as modeling, tapos pwede rin mga projects sa mass media, mga soap opera, yung mga ganyan. Kaya, hulaan nyo kung sino itong blind item number 4. At blind item number 5, kaya hulaan nyo kung sino siya. Bale, ang first clue is that sumali po siya sa isang beauty pageant, national beauty pageant, at pinalad siya na nakakuha ng isang corona and gained the right to represent the Philippines sa isang international beauty pageant. Tapos, ang second clue dito is siya ang current partner ng leading man. Tapos, ang third clue, nagkaroon po sila ng isang anak or isang blessing, syempre. Tapos, siya rin ang nag-reveal ng mga screenshots. Kaya, hindi ko siya pwedeng i-reveal kasi nga, di ba, blind item ito. So, obvious na obvious kung sino siya. Madali lang naman hulaan. Especially kapag ikaw ay legit pageant fan. O, di ba? Kaya, siya ang blind item number 5, the current partner. Okay, so hulaan nyo kung sino siya. I'm not sure kung naniniwala kayo sa kasabihan na matalino man ang isang matching na magtago ng sikreto, pwedeng-pwede ka pa rin maisahan, lalong-lalo na kapag magsimula ng kutuban ang partner mo. So, lesson ito sa mga currently partnered na kapag nakaramdam ka na talaga ng kaba o kaya kutob, hindi naman siguro masama na mag-explore ka, di ba? Mag-explore ka such as maghalukat, investigate, para masatisfy mo yung curiosity mo. Baka malay mo nga naman, mali yung akala mo. Pero yung iba naman, magugulat ka talaga na pwedeng confirm na nandoloko yung partner mo. Kaya nga, may tulong din ang teknolohiya ngayon kasi nagkakaroon na talaga ng screenshot ng mga resibo. Hindi katulad dati talaga na kailangan mong ma-witness in person. Ngayon, ayan, credible na. Siguro pwede nating sabihin na credible yung mga screenshots kasi actual conversation din nila. Pero pwede din nilang i-defend itong mga screenshot na pwedeng altered, yung mga ganon, edited photo, mga ganyan ang pwedeng i-defend ng mga defendants. Siyempre, ayan. Kaya, always remember na swerte ka kapag faithful yung partner mo, pero kapag nalaman mo na hindi faithful ang partner mo, bakit ka pa magtitiis? Hindi na kasi uso ngayon ng martyr, no? Pero nasa sayo pa rin yan kung hinahayaan mo yung sarili mong magpaka-martyr talaga. Ayan, okay? So, I hope na walang nega sa ating comment. I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially about sa pagpapahalaga sa partner mo. Okay? So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.